Alam nyo guys, every time na gumawa ko ng account sa TikTok, tinitik down nila. Ayaw nilang pasilitain yung tao. Bakit natatakot kayo? Meron tayong karapatan as a democratic country. We have the right to talk. We have the right to complain to our government. Kasi tayo po yung nagbabayad sa kanila. Tayo po yung nagpapasweldo sa kanila. And that is the law as a democratic country. So don't take it from us. Kasi yan lang po yung the only way na matugunan ang mga complaint ng taong bayan. And that is your responsibility to uphold the law as a democratic country. Every time nagsasalita tayo dito, i-take down tayo. Kaya i-save ninyo yung video na to guys. Save ninyo, tapos i-upload ninyo guys. Kasi hindi naman kayo mati-take down eh. Hindi naman ako nakakapera dito. Wala nga akong pera eh. Kaya nga nagrereklamo tayo dahil sa sobrang hirap guys. Dahil sa sobrang hirap sa ginawa ng ating government ngayon. Alam nyo ba yung POGO? Anong meaning ng POGO? Philippine Offshore Gaming Operator. So, ang main source ng POGO guys, yung online gambling. Nasaan na yung online gambling? Nandito na sa cellphone lahat. So, pinahamak ng ating leader yung future ng ating mga kabataan. Tinuruan niya magsugal sa cellphone. Kawawa yung ating mga kababayan guys. Nakawala na sila ng resources. Instead, sa ibang bansa, concerned sila sa mga tao nila. Bawal po magsugal. Yan po yung meaning ng POGO. Akala nyo ba pinagbabawal yung POGO? Prohibited to everybody? Nilagay na nga sa cellphone eh. At nagbabayad yan ng malaking tax direct to the office of the president. Yan po yung katotohanan dito. Huwag po tayong tanga dito guys. Alam natin yung katotohanan na itong president natin, itong government na to ay walang ginawang maganda. Kung hindi, pinahamak yung ating mga kababayan. Tingnan niyo ngayon, naglalabasan na yung lahat ng mga adik. Every day, every night, mayroon pong nabibiktima ng mga inosenteng tao. Kawawa po. They could not protect our people and that is their responsibility. To protect our people, to prevent crimes. Yan po yung pinakauna. Pangalawa, ibaba yung presyo to make it affordable to our people. Yan po yung pangalawa. And that is the government mandate. Kaya nga binoto natin yan para magtrabaho ng maayos, magserbisyo ng maayos. Nasaan yung magandang economics na pinagmalaki? Nasaan yung trillion-trillion sa flood control na walang nakontrol? Nasaan yung pera sa PhilHealth na billion of money? Nasaan yung inutang na trillion of dollars? Saan nilagay yun? At bakit naghihirap tayo? And they could not prevent the poverty in our country. Yan po yung nakakadismaya guys. Puro kasinungalingan. At alam naman natin, hindi naman tayo bubutanga dito. Ramdam na ramdam natin ang nangyayari ngayon. Ramdam na ramdam sa mga Pilipino na naghihirap tayo. Ako, concern lang ako guys. Wala akong kita dito. Concern lang tayo sa ating mga kababayan. Alam ko maraming mga matitino dito. Alam ninyo kung sino ang mas magaling na Pangulo sa Pilipinas. At kung sino ang nagsiservisyo ng totoo. Alam niyo yan, ikalat ninyo ito, isave ninyo yung video na to dahil i-take down na naman to. Sabihin nila, bobo tayo. Bobo na nga tayo. Pero alam natin ang katotohanan. Ramdam na ramdam natin. Hindi na kailangan maging matalino dito to observe everything. To observe what happened in our country right now. Hindi na kailangan maging matalino dito. Ramdam na ramdam ng mga Pilipino yan. Alam ko, marami pa rin mga matitino at umaasa na maging maganda ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ngayon guys, kawawang kawawa. Araw-araw po may batang pinatay. Araw-araw po may mga inosenteng babaeng pinatay, ni-rape sa mga adik na naglalabasan ngayon. At tapos, they could not protect our people and that is number one responsibility to our government. Yan po yung number one. And number two, ibaba yung presyo to make it affordable to our people. Yan po yung trabaho ng isang president. Kaya nga, binoto natin yan.